John chapter 4, 'yan po. John chapter 4 verse 24. God is a spirit. 'Yan po ang Diyos, espiritu po ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Kaya itong ating binabasa sa Bible, Word of God is about spirit. Dahil siya 'yan, 'di ba? Word, kaya nga sinasabing Word of God. Kaya 'pag tayo ay naniniwala sa Diyos, sabi dito, "And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Ngayon, paano natin malalaman ang truth, ang katotohanan kung hindi natin saliksikin ang tungkol sa Kanya dahil God is a spirit. Mga kaibigan, unahin natin saliksikin ang tungkol sa Diyos, 'no? Maraming mga hidden words, mga hidden talaga message from God na hindi po natin alam. Dahil 'pag nagsisimba po tayo, hindi naman talaga malalalim ang itinuturo, eh. Halimbawa yung transformation in spiritual, 'no, rebirth or renewal of the spirit, yung mga baptism, hindi po yan itinuturo unless na, ah, sasali po tayo sa mga ibang organization na nagtuturo po about sa mga ganyan. Nung una, ito po, aking kuwento, 'no, nung hindi pa ako nag-join dito po sa isang ano bang tawag dito, foundation. Kasi ang gawain ko po nung bata pa ako tungkol po sa pananampalataya ay nagsisimba lang. Nagsisimba and then sa bahay namin nagro-rosary po kami araw-araw, 6 o'clock sa gabi po. Yun lang po yung ano ko, yun nakakarinig lang sa turo ng mama, yun nga, maging mabait at, mag-rosary. Hanggang sa nag-teenager na ako, hindi nga ako marunong mag-pray, ng sarili ko, eh. Nag-depend ako sa rosary and then after rosary yun mga hinihiling, 'no, pangsariling kahilingan. Hanggang sa naging 20, tumungtong na ako sa 20 years old. So, natuto na po akong mag-novena. Doon, ako na lang isa nagno-novena and then nagro-rosary. Tapos patago pa yung papasok ko sa church kasi everyday na ako nagro-rosary nun, eh. Parang devotion, 'di ba? So, yun lang po yung alam ko 'pag sa simbahan, siyempre yung nakikinig sa wali, 'di ba? Iba naman ang wali, eh, yung naririnig ko siyempre nagbabasa ng word of God and then nag, ah, nag-ano, nag nagwali. Minsan yung wali ay bine-base sa mga sense. Yun po yung naunawaan ko. Yung bang siyempre gumagawa siya ng example, eh, 'no, yung mga mabubuting tao para magiging mabuti tayo. Hindi ko nga din alam yang ano, eh, yung nasa mga sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 ba yun, yung tungkol sa you will be saved sa pamagitan ng faith, not not by work, yung mga gano'n.
hindi ko na ano yun, hindi ko narinig yun, eh, na itinuro. Basta ang pagkakaalam ko lang 'pag gumawa tayo ng mabuti, ay maliligtas tayo, yun lang po ang alam ko. Maki basta mabuti yung mga ginagawa natin. Hanggang sa ito, nagbasa na ako ng Bible and then marami akong naano na ang dami palang mga hidden words na hindi ko alam, na hindi alam ng marami. Lalo na sa mga taong kagaya ko no'n, hindi nagbabasa ng Biblia. Dahil hindi nga naunawaan, 'di ba? Hindi talaga naunawaan kaya nga 'pag once na naunawaan natin, masasabi natin ang daming hidden word. Ngayon kung hindi ise-share, kasi may iba din na alam nila pero hindi din lahat itinuturo. Kaya napatanong ako sa sarili ko, bakit kaya hindi itinuro ang mga tungkol dito? Siguro 'pag malaman ng tao na may ganito pala at maging matalino ang tao, siyempre naunawaan din tungkol sa espiritu o magbago 'no? Power kasi 'yan mga kaibigan, eh, may power kasi diyan, eh. Ayaw nilang sa ano ko lang ba, ayaw nilang malamangan ba, kaya hindi nila lahat itinuturo. Kawawa nga mga kaibigan, eh. Minsan pa 'no, sa obserbasyon ko din, meron sila naghihikayat sila ng mga members, oo, nagshi-share sila ng word of God na mag-repent, tapos pinapag-fasting nila kaagad. Siyempre 'pag mag-fasting ka niyan, gutom ka at 'pag wala kang pagkain, ang nagwo-work dun sa sarili natin spirit 'yan mga kaibigan. Paano kung hindi ka pa taos nagsisisi, tapos nag-fasting ka, tapos yung mga humihikayat sa'yo ay may mga power yun sila 'no? Kasi nga if you have a spirit, may power ka, paano kung power is not from the Holy Spirit? Example na lang natin kay Kibuloy sa istorya niya 'no? Talagang kawawa kung na narinig niyo po yung tungkol sa mga nakaranas ng kaniyang kingdom 'no, na sinasabi. Parang nakakulong yung mga tao, ta's paglalabas ay something happen. Kaya yun ang nakakadelikado po sa atin na yung wala po tayong alam, ignorante. Kaya ito po, nandito po ako mga kaibigan. Itong naunawaan ko lang po ay aking ibabahagi po 'no, na sana po ay kayo din magbasa, kayo mismo